Yung 733 million na binigay sa atin ng Congress bilang kabuuang pondo ng Office of the Vice President. Marami po kaming kailangang tanggalin na programa. Meron tayong mga ilan-ilan na inalis at yung mga hindi na natin tinuloy for 2025 and 2026. Dahil kung talaga pong walang pondo yan, kahit po merong pondo sa iba, pero that particular line item ay tinanggalan, hindi po namin pwede lagyan. So ngayon, itong 2025, wala na po tayong medical assistance, wala na tayong burial assistance. Tinanggal na rin po natin yung educational assistance. Wala na din po tayong pansarap program. Ito yung pagbigay natin ng nutritious bond sa mga bata na sayang kasi naka 2 million something na tayo na bonds na na-distribute natin sa mga bata noong 2024. And of course, ang pinagbibigyan naman natin ito ay yung mga talagang underserved or the unserved, yung talagang wala nang magpagkukuhanan, and then they are the ones who we call physically wasted. Yung talagang sobra na. Yes, sobra ng malnourished. So wala na yan, pati yung wheelchair program natin. So may ilan na lang kaming matutuloy na programa given the budget now for 2026. Kumusta po ang pagiging tagapagsalita ng Office of the Vice President? Alam natin noon, kayo po yung naging Undersecretary ng Department of Trade and Industry. In the sense of yung pag-aaral ng mga ginagawa ng Office of the Vice President, hindi naman siya mahirap. Kaya lang marami talagang figures na kailangan i-memorize, maraming mga detalye na kailangan ko ring maintindihan para mas madali ko ma-explain. But the staff complement of the Office of the Vice President are very helpful. So madali ko lang rin nagagawa, madali ko lang rin naiintindihan yung mga kailangan nating mensahe na ibigay sa mga tao. Ayun. At how about our Vice President, Attorney? Kumusta na po at nasaan po siya ngayon? The Vice President is still very busy. Abroad pa din po siya. Pagkagaling niya doon sa Hague, ay nakipagkita po siya doon sa... I think di pa tapos yung kanyang Hague visit, pero nakikipagkita po siya sa mga organized Filipino communities dyan kasi hindi mo naman matanggihan yung imbitasyon dahil ang lalayo ng pinanggagalingan ng mga tao. So, kailangan po talagang makipagkita sa kanila ni Vice President Duterte. Malinaw po yan, Attorney, dahil nga po ang sinasabi po ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo, abay, nagbabakasyon lang daw ang Vice Presidente, panay po yung abroad po niya, at papaano na po yung kanyang trabaho. Kaya ang question natin, ano ba talaga ang role at ang mandato ng isang Vice Presidente sa ating bansa, Attorney? Unang-una, Jade, hindi ko... talakayin muna natin yung nagbabakasyon si VP. Nag-umalis po siya sa bansa, nagpunta siya sa The Hague, Netherlands, para bisitahin ang kanyang ama. So hanggang ngayon, pagkakaalam ko as of today or yesterday, nandun pa sila sa the Netherlands kasama yung kanyang mother bago sila tumungo sa mga ibang lugar. But even in The Hague, ang dami pong mga kung saan-saang parte ng Europa nagpupunta dyan sa Netherlands para makausap si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi po niya maaring tanggihan dahil imbitado siya at pinuntahan pa siya galing sa kung saan-saang lugar. Kaya magkakasama po sila at nagtitipon sila dyan ngayon. Ayun po, yung mandato naman po ng isang Vice Presidente, ang trabaho po, ang role po ng isang Vice Presidente, Attorney, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Kasi nga, alam natin yung ginagawa ngayon ng Vice Presidente, tulad ng nabanggit po ninyo, pero pagdating po dito sa Pilipinas, iba po yung parang banat po sa kanya ng kanyang mga kritiko. Alam niyo naman po ang Vice Presidente, pangalawang Pangulo. Diba, kung sasabihin mong there's the President, and the Vice President, sa Tagalog, Pangulo at pangalawang Pangulo. So kung itatranslate mo yung phrase na pangalawang Pangulo, ibig sabihin,
second president, hindi ba? So dahil siya ay ikalawang pangulo, lahat po ng trabaho ng presidente o ng pangulo natin na nakalagay doon sa Constitution, yun din po ang kanyang mga dapat gawin. If you notice also, Jade and Admar, hindi naman na naglagay ng mga functions for the Vice President. Kasi it's automatic na kung ano yung gagawin ng Pangulo, yun rin ang gagawin ng pangalawang Pangulo. Hindi po maglalagay naman ang constitutional framers natin dyan ng pangalawang Pangulo kung wala siyang silbi. So lahat po ng obligasyon at responsibilidad ng Presidente o ng Pangulo ay ganun din po ang responsibilidad at obligasyon ng pangalawang Pangulo. Yung sinasabi po nila, attorney, na spare tire lang daw ang Vice Presidente. Hindi ko alam kung spare tire yung tamang word dyan, but yes, okay, he's a spare tire, she's a spare tire, but she has to be an effective and ready spare tire. Kung spare tire yan, literal na gulong, kailangan yan, anytime mong isalpak, gagana. Hindi siya sira, hindi siya butas-butas, hindi siya bingkong-bingkong yung mags niya. So, kung spare tire, okay. But the spare tire needs to be prepared as well. Para kung ano't ano man ang mangyari, nandyan po ang pangalawang Pangulo, the second president, para gumawa ng mga trabaho ng presidente para sa ating bansa. Opo. Ang nakakalungkot ngayon, attorney, nasa halip nga ay tulungan, suportahan ang pangalawang Pangulo, ang opisina ng Vice Presidente, ay talagang parang nasa hot seat ang Vice Presidente ngayon. Marami pong mga kontrobersya, mga kritiko ang patuloy na pumupuna sa kanya, lalo na po sa kanyang budget. Pag-usapan natin itong budget nga ng Pangulo, itong 2025 muna ng budget. Alam natin na naging controversial ito, dami pong mga proseso, naging mainit po yung talakayan sa budget po ng Vice Presidente. Ang unang proposed budget, nasa mahigit 2 billion pesos yun, di ba? At naging ginawa po ng Kamara, naging mahigit 700 million na lamang. O papaano po ito pinagkakasya ngayon ng opisina ng Vice Presidente sa mga programa, mga proyekto po ng Vice Presidente para sa ating mga kababayan? Yung 733 million na binigay sa atin ng Congress bilang kabuuang pondo ng Office of the Vice President. Marami po kaming kailangang tanggalin na programa. Meron tayong mga ilan-ilan na inalis at yung mga hindi na natin tinuloy for 2025 and 2026. Dahil kung talaga pong walang pondo yan, kahit po merong pondo sa iba, pero that particular line item ay tinanggalan, hindi po namin pwede lagyan. So ngayon, itong 2025, wala na po tayong medical assistance, wala na tayong burial assistance. Tinanggal na rin po natin yung educational assistance. Wala na din po tayong pansarap program. Ito yung pagbigay natin ng nutritious bond sa mga bata na sayang kasi naka 2 million something na tayo na bonds na na-distribute natin sa mga bata noong 2024. And of course, ang pinagbibigyan naman natin ito ay yung mga talagang underserved or the unserved, yung talagang wala nang magpagkukuhanan, and then they are the ones who we call physically wasted. Yung talagang Salaylayan na. Yes, sobra ng malnourished. So wala na yan, pati yung wheelchair program natin. So may ilan na lang kaming matutuloy na programa given the budget now for 2026. Ano-ano po yung mga programang ito, attorney? Yung existing programs natin, unahin natin itong 2025 projects and programs po ninyo. Oo, meron tayong Magnegosyo Taday, itutuloy pa rin natin yan kasi ito yung mga ito yung livelihood project ng Office of the Vice President na kung saan nagbibigay tayo ng mga pang-umpisang negosyo or pangtulong sa pagpapalago ng mga negosyo nila. Yung Magnegosyo Taday, nagbibigay tayo ng 15,000 pesos for every individual na sumali sa atin, na vet natin kung ano yung ginagawa talaga nila, anong binibili nila, if
if it's a hair salon, if it's a nail salon, if it's laundry, if it's, diba? Or maliit na sari-sari store na later on pwedeng palaguin into groceries. Ayan, so yung magnegosyo today, meron tayo niyan. At meron tayong nabigyan ng Beneficiaryo, ilan? oo, yung 16, this is all for 2024, Jade, Okay. ha? Yes. Yes, Oo, ma'am. yung 16 recipient organizations naman, ito yung malalaking organizations na established na, organized na sila, but they just need funds. So, sila yung inaaral din natin. Kung magka-qualify sila dun sa programa, bibigyan natin sila ng 150 million pesos. 150,000 pesos para makatulong tayo dun sa pag-jumpstart or sa Kapital, parang pangkapital. or pagtutuloy ng kanilang negosyo at para mapalago. 488 beneficiaries naman, ito naman yung mga individuals na binigyan natin ng 15 pesos each. Yan yung sinasabi ko kanina na pwede siyang magsalon, pwede siyang magmaliit na sari-sari store, Laundry. pwede siyang mag-laundry, pwede siyang mag-water filling station, or pwede siyang mag-retail ng mga sapatos or damit, o kung gumagawa pa siya ng damit, mas mabuti pa. So, ito yung mga ganyang programa na ginawa for Magnegosyo Today. And then, yung ibang projects pa natin, kasi itong Pansarap project, nawala na yan for 2026. So, we'll go to the You Can Be VP project. Bago yung You Can Be VP project, attorney, yung magnegosyo today, gaano po kadali yung proseso niyan? I mean, para doon sa mga gustong mag-apply, ano? Kasi alam naman natin ngayon, ang dami sa ating mga kababayan talaga naghihirap at gusto talagang kumita. Papaano po yung magiging proseso noon? Actually, that's a good question. Kasi baka akala ng mga tao, ganun kahirap ang pag-apply nito. Hindi po. Meron pong, I think it would be best kung mag-apply kayo online or mag-send lang kayo ng email sa Office of the Vice President at sasabihin nyo na interesado kayo na sumali doon sa Magnegosyo Today. Whether you are an individual or an organization, syempre isasama mo na sa pag-submit mo yung mga dokumento mo. Kung existing documents yan, na gusto mo lang palaguin, isama mo na doon sa isasubmit mo. Kung bago naman siya, kung bagong dokumento, you will have to just make an annotation that is a new business for you. Ayun, so minomonitor din yan. Kasi syempre, kung naglabas ng pera ang Office of the Vice President, nag-i-expect kami na i-liquidate yan. Oo. And it's very important na i-liquidate nila kasi kailangan naming malaman yung viability ng negosyo. 'Di ba? Kung nalugi ka ba or kumita ba to, magkano ang kinita mo. So pagka kumita ka, and then substantial amount, we can still help you in the next So, kung gusto mo pang mag-expand later on. Kasama pwede yung pa. monitoring, baga. Hindi lang Yes, doon sa yes. pagbibigay una-una sa yung unang stage, kundi talagang tinutulungan ninyo yung mga negosyante, yung mga small entrepreneur na lumago. Oh, yes, of course. At saka, sinusundan natin sila. Sometimes, para turuan sila kung paano ang gagawin nila or liquidation ng papeles, ano ba yung kailangan yung isubmit sa amin, o ito, make sure to fill this up, ganyan. Hanggang sa maramdaman na ng ating team, ng Office of the Vice President, na okay na sila, kaya na nila, we'll just get the liquidation documents para naman maayos yung record sa Office of the Vice President. Alam natin, attorney, meron ding iba, di ba, na mga organisasyon na nag-offer ng ganitong parang negosyo para sa mga small entrepreneur, para sa mga gusto, interesado pong mag-negosyo. Pero iba po itong sa Office of the Vice President, attorney. Parang patulong talaga, dagdag tulong sa mga that's kababayan right. natin. Yung sa Office of the Vice President, Jade, it's a grant. At this time, it's a gift from the Office of the Vice President. Hindi po yan sinisingil. Hindi po yan utang, wala po kayong magiging interest dyan. Pero syempre, ang hinihingi lang naman ng Office of the Vice President ay gamitin sa tama at siguraduhin na kikita or lalago yung pera na binigay sa inyo. Para maturuan kayo or para yung beneficiaries natin, para maturuan sila
kung hindi nila alam ang gagawin, pwede nyo naman pong itanong dun sa mga officers natin sa Office of the Vice President. Meron din tayong mga satellite offices that they can also Ilan na ba? go Ilan to. na ba mga satellite offices Right po now, we have 10 satellite offices na pwede ko sabihin, no, Yeah. kung saan. In Luzon, we have in Pangasinan, Bicol, and Cagayan Valley. For the Visayas, we have Cebu, Bohol, Siquijor, one office that serves all 3 provinces. And then Panay and Negros Islands. Ang satellite office nito is in Bacolod City. And then in Eastern Visayas, nasa Tacloban po. For Mindanao, we have BARM, nasa Cotabato, Caraga, nasa Butuan, Southern Mindanao in Davao City, and Western Mindanao. Meron din po here in Metro Manila, yung extension office natin ng Public Assistance Office located in Tondo, Manila. Yun. So po pwedeng mga kababayan natin doon pupunta at mag-inquire, no, sa mga programa at proyekto po ng Office of the Vice President. Bukod pa doon sa online po ninyong connection, communication, attorney, para po sa mga interesado. Bukod po dito sa Magnegosyo Taday, which is isa po sa mga proyekto, programa po ng Office of the Vice President. Ano pa po yung mga nabanggit po ninyo? You can be VP. Ano po yun? Itong You Can Be VP, actually magandang programa siya. Kasi si Vice President, medyo malambot po ang puso niya sa mga bata. So, nakikita niyo naman kung paano siya makihalubilo. Lalo na po yung bata na nagpupursige. Yung alam niya at nakikitaan niya ng talento or nakikitaan niya ng leadership. Pumipili po ang Office of the Vice President kung sino ang batang school children po ito. Yes. Kailangan po nasa eskwelahan. Pipiliin niya kung sino. May mga procedures naman sila, may criteria. Tapos yung may finalists, tapos from the shortlist, pipiliin na lang ni Vice President Duterte kung sinong isasama niya. So for all official functions ni Vice President, pipili siya ng isa doon kung saan niya sasama yung bata at kung saan sa tingin niya ang pinakamaraming matututunan ng bata. Nakikita nga natin yan, attorney, tuwing pumupunta ang Vice Presidente sa mga eskwelahan, yung mga bata ay talagang mahal na mahal ang Vice Presidente. Sila Yes. mismo ang lumalapit at ganun pong style. Doon po siya pumipili ng mga kabataan. Yes, that's right. Actually, her objective is, pag nakitaan niya ng talent yung bata or pag nakitaan niya ng medyo potential, gusto niyang i-hone yan, gusto niyang turuan, gusto niyang ma-expose dun sa ginagawa niya dahil malay natin pwedeng mag-aspire later on in the future yung bata na maging isang vice-presidente din. Yes. Or kung hindi man siya maging isang vice-presidente, yung leadership skills niya ay mahon and the confidence also na ibibigay mo dun sa bata, hindi ba? Lalawak yung kanyang Yun, kanyang parang ambisyon o pangarap kanyang- niya, yung ano niya. Lalawak yung kanyang pag-iisip, mas madali niyang magagampanan ang kanyang role Yes. bilang isang future vice president. Who knows, May diba? kasabihan nga tayo kung ano yung tinanim mo sa isang bata, di ba? Yun yung maaalala niya at yun ang susundin niya. Yun ang magiging direksyon niya. At which is itong ginagawa ng Vice Presidente attorney ay laking tulong para sa mga kabataan. Baka sa soon, talagang maging susunod ng mga Opo. vice at maging Opo. leader po ng ating bansa. That's right. Bukod po sa Magnegosyo Taday, You Can Be My VP, ano pa po yung mga programa ng opisina po ng Vice President? Oh, okay. Meron po tayong yung pagbabago. Mabilis lang naman to. 1 million learners and 1 million trees na gusto po ni Vice President Duterte talaga na makapag-advocate siya, makapag-promote, makapag-increase ng edukasyon sa ating bansa at makapag-advocate po ng environmental sustainability dahil alam naman na po natin sa panahon ngayon yung issue ng climate change. Kung anong nangyayari sa atmosphere, sa environment natin. So yung climate change na pinakamalaking problema, kailangan po natin talagang isolve. So ang Office of the Vice President, aside from yung 1 million learners na gusto niyang mabigyan ng mga school bags, may school bags po na may mga
school materials doon sa loob, merong mga toothbrush, pati na rin nga yung health, yung hygiene ng mga bata nandyan na binibigay niya na din. So, school bags, notebooks, pencils, meron mga kung ano-anong gamit na kailangan, pad paper na kailangan ng bata sa pagpasok, and then health hygiene materials na nandun. And then, yung puno po, gusto talaga rin ni Vice President nga na makatulong against the fight, makatulong sa fight against climate change. Ayaw na po ni VP Sara na papabayaan natin at makalimutan na natin ang ating environment. And she wants to work on environmental sustainability. So nagtatanim din po ng 1 million trees na target for until the end of 2028. I mean, her term in 2028. So as of December 2024, meron na po tayong 187,942 trees na naitanim. Pero last year pa yan, so may kahalating taon pa tayo nitong June, mas marami na yan at mas lalaki pa yan sa mga dadating na araw. Yung 227,958 bags na ipamigay po natin sa 2024, this is around, simula po nung nag-launch tayo in 2023, nasa 400,000 na po ang naibigay natin. Pero for the year 2023 alone, 2024 alone, ito po yung 227 bags. It's actually 40% of the 1 million target. Meron din tayong rice. Yeah. It's the rice Panglima na yan. program. Opo. Ito yung relief for indigents and individuals in crisis and emergencies. Ito yung food packs na binibigay natin para sa mga tao na alam nating nasa krisis. Gusto lang naman nating i-augment yung mga resources ng iba't ibang agencies, hindi ba? So, meron din po, kahit na konti lang, because limited naman din po ang pondo ng Office of the Vice President. So, kahit konti lang po na food relief na maibigay natin sa kanila, may non-food items, may food items, maibigay natin para lang po makadagdag or para lang po makatulong kung sa isang lugar ay sobrang-sobra na. Pwede naman pong hindi na doon or lilipat tayo sa kabila. Lalo na ngayon, attorney, na yung Pilipinas, madalas po yung ulan, kalamidad na naranasan. Kailangan natin po ng tulong para sa ating mga kababayan. Mas magandang mapunduhan na malaki itong programa ito ng Office of the Vice President. Tama po. So ito yung binibigay na food items natin, hindi ba? Doon sa relief for indigents and individuals in crisis emergencies. Yes. Ano yan? Naka-acronym siya kasi. We have distributed, I mentioned earlier, 144,808 as of December 2024. Oo. We also have the disaster relief operations. Ito po, pinakamahalaga, isang proyekto po to ng Office of the Vice President na talagang hindi tayo sana papayag na tanggalan ng pondo as a line item. Dahil ito po ang suporta ng Office of the Vice President sa iba't ibang ahensya ng gobyerno habang merong disaster at kailangan ng mga relief and response initiatives ang Office of the Vice President doon sa mga tinatamaan ng natural calamities at mga disasters. Hindi po kaya na manood na lang tayo, ang Office of the Vice President, na manonood na lang doon sa mga relief operations na ginagawa ng ibang ahensya. So tayo po talaga tumutulong. Through our 10 satellite offices, nakakatulong po rin sila. Depende po kasi kung saan yung lugar ng crisis. So, so far, until December 2024, we have served already 198,821 families. And then 20,000 of these families received in-kind donations from the private sector. Kasi meron din pong mga nagbibigay ng support from the private sector. So dadalhin nila yun dun sa site o sa warehouse. Tapos i-repack, ganyan. For 2024, ang nagastos na po ng Office of the Vice President for this project is at 92,139,557
worth of total relief distributed nationwide. So makikita nyo din na wala pong pangalan na nakalagay doon sa relief bags natin, Yes, whether oo. it's food box or relief bags or pagbabago, wala pong pangalan ng politiko, wala pong pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto lang niya po, ma-identify yung mga bagay na yan as coming from the Office of the Vice President, whoever sits as Vice President, at nakalagay po yung ating tagline na para sa Diyos, para sa bayan, at para sa Pamilya. bawat mamamayang Pilipino. Yes, Yun opo. po talaga ang gusto ni Vice President. We have Kalusugan Food Trucks also. Ito pong Kalusugan Food Trucks, ito po yung binibigay naman natin sa mga first responders at saka volunteers sa emergencies and disasters. Kasi alam naman natin na, syempre, halimbawang sunog, ang first responders mo, bumbero, di ba? Kung baha, ang first responders mo, yung LGU 161 or emergency aid, medical aid kaagad. So, ito po, sila po yung hindi masyadong nasisilbihan, hindi masyadong napapagsilbihan naman dahil sila talaga yung parang everybody thinks they're from government, so they have food set aside for them, di ba? Hindi po. Ang OVP po, naglaan din tayo para dyan, so we serve hot meals also. We have food truck deployments doon sa mga lugar na kung kailangan silang lagyan talaga.